Isa po si Infinix Smart 10 guys sa pinaka-bestseller po na smartphone nito nakaraang taon. At I think guys hanggang ngayon po 2026, napakabenta pa rin po ng smartphone na to. At di na po nakakapagtaka yan. Napakaganda po ng kanyang specs. And for this video guys, tingnan po natin itong bagong version na Infinix Smart 20. Kung ito pa rin po ba ang magiging bestseller po na smartphone sa mga entry level ngayon. Sa tingin ko, kailangan na po talaga nating tanggapin na magkakaroon na po talaga ng bagong standard ang mga smartphone ngayon. Pagdating nga po sa specs at pagdating po sa may presyo. Dahil pa rin po sa shortage nga po ng mga RAM saka mga storage. Dahil kung titingnan po natin yung specs ng Infinix Smart 20, compare po sa ibang mga bagong labas nga rin po ng mga entry level ngayon. Mukhang masasabi po natin na maganda pa rin po ang specs ng Infinix Smart 20 ngayon. Dito nga po sa mga less than 5,000 na mga presyo. Dahil mas better nga rin po yung display ng Infinix Smart 20 compare po sa may kapatid niya na si Tecno Spark Go 3. Dahil naka-punctual po siya na meron pong 120Hz refresh rate, 720p resolution. Yan nga po si Infinix Smart 20. Habang naka-teardrop notch naman po si Tecno. Pero meron din naman lamang si Tecno dyan. Dahil nga po malaki ng konti yung kanyang display. Pero kapiraso lang po yan. Siguro guys, kung pipili po ako sa may dalawang smartphone na to pagdating nga po sa mga display nila, syempre mas pipiliin ko po ito naka-punctual compare po sa naka-teardrop notch. Dito po sa may design nila, still same pa rin po sila guys ang Tecno Spark Go 3 na meron pong konting design lang po sa may camera module nila. Pero kung titignan po natin guys ang Infinix Smart 10, is halos same pa rin po siya ng placement ng camera compare nga po sa may bagong version. Sa package naman po niya, syempre meron po yung 10 watts sa charger. Type-C na cable, saka po case na kasama. Dito po sa may camera niya, same pa rin po ito guys ng last year model na meron pong 8 megapixel na back camera and 8 megapixel po na front selfie camera. Kinumpare ko po ang camera ng Infinix Smart 20 sa may camera po ng Infinix Smart 10 para po makita natin kung meron ba siyang malaking improvement dito. Ito po guys yung ilang sample shots natin. Masasabi ko po na mas noticeable po na slightly color accurate po yung Infinix Smart 20 compare nga po sa may Infinix Smart 10 last year. Pero pansin ko rin po na mas detailed naman si Infinix Smart 10 compare po kay Infinix Smart 20. Siguro sa mga naka-Infinix Smart 10 dyan, mas okay po na wag po muna kayo magpapalit dito kung usapan camera nga po. Dahil konti na naman guys yung lamang niya sa may camera. Pero meron pa rin po mga downgrade dito nga po sa may Infinix Smart 20 compare po sa may Infinix Smart 10. Siyempre guys, unang-una po dyan yung speaker. Dito pong bagong version, naka-single speaker na rin po siya. Ito pong lumang version is naka-dual speaker. Sa processor po niya, meron po siyang G81 na processor. Itong bagong version, on the spot guys. Mas noticeable po naman si smooth itong Unisoc T7250 compare po sa may G81 na processor. Sa tingin ko kung entry level na smartphone lang po yung bibili natin, mas okay po na Unisoc na processor po yung kunin natin. Like nga po ng T7250. Pero guys, wag lang po yung Unisoc T603 na nasa ibang smartphone po ni Itel. Sobrang basura nun. Pero kung Unisoc T606 pataas, yan guys, medyo panalo na po yan. Pero syempre, pagka umabot po ng 7,000 yung presyo po ng isang smartphone na meron pang Unisoc T7250, negative na po yan guys. Dahil meron na nga pong ibang smartphone sa ganyang presyo na meron pong G99 na processor, saka po Snapdragon 685. Yung iba nga po guys, naka 5G pa. Basta less than 5,000 lang po natin makukuha yung mga Unisoc na mga processor. I think okay na po yan. Tsaka dapat guys, yung meron pong malaking storage. Okay naman na po siya guys, pang Mobile Legends lang. Saka po mga pang social media. Okay naman na guys ang G81. Magrereklamo pa ba tayo? Considering nga po, nagmamahal na yung mga smartphone ngayon. Kaso guys, hindi po natin pwedeng baliwalain ng Galaxy A07 na nagsisil nga din po ng less than 5,000 lang. Yung teardrop notch lang po yung pangas sa kanya. Pero guys, Samsung to na meron po mas magandang software at mas malakas po ng processor na Helio G99. Ang magiging lamang lang po ng Infinix Smart 20 dito nga po sa may Galaxy A07 is yung kanyang punch-hole na selfie camera. Saka po yung malaking storage type. Yun lang po guys. Pero syempre alam niyo naman na mas maganda pong kumuha ng mas malakas sa processor at mas magandang software kaysa po sa mas malaking storage. Naka 256 nga po siya. Kung hindi nyo naman napupuno yun, syempre mas okay po na 128 pero po mas magandang processor. I think mas maganda po yun guys. Pero alam nyo po talagang pinaka best entry level ngayon na lumabas ngayong 2026. Kahit ako guys hindi po makapaniwala. Ito pong si Oppo A6X. Para pong hindi naapektuhan si Oppo guys ang pagtaas po ng mga RAM, saka po ng mga storage. Habang yung ibang mga brand guys, grabe po yung tinaas sa mga presyo nila. Ito guys, tingnan nyo po yung quick specs po ng Oppo A6X. Compare po sa may Infinix Smart 20 para po maintindihan yung ibig ko sabihin. Ito pong si Infinix Smart 20 guys.
meron po siyang 5.2 mAh siya battery. Habang ito pong si Oppo A6X is meron po siyang 6.5 mAh siya battery. Then ito pong processor niya, Helio G81 po. Habang ito pong si Oppo A6X is meron po siyang Snapdragon 685 ng processor. At as of recording this video guys, ang presyo po ng Oppo A6X po sa may online ngayon is naglalaro po siya sa may around 4K to 6K po. Depende po sa may pinaka storage type na makukuha natin. Habang ito pong si Infinix Smart 20, nagpe-presyo po ito guys ng around 4K din po to 6,000. Depende po sa storage na makukuha natin. Kulang 5,000 po yung presyo ng Infinix Smart 10 sa may 4128 na version. At kulang 6,000 naman sa may 4256 na version. At para sa akin guys, mukhang hindi na po si Infinix Smart 20 ang best entry level ngayon 2026. Dito nga po sa mga less than 5,000 ngayon. Pero pwede natin sabihin guys, pasok pa rin po sa may top 5 si Infinix Smart 20. Pero hindi na nga lang po sa may top 1. Dahil kung titingin pa tayo guys, ang isang smartphone po sa mga less than 5K ngayon. Ito po guys, mas ma-appreciate nyo po ngayon. Ang Infinix Hot 60i. Actually guys, nung unang lumabas po yung smartphone na to hindi ako nagagandahan sa kanya dahil nga po napakamahal ng kanyang presyo. At marami pong smartphone na mas maganda sa kanya. Pero guys, habang lumalabas nga po yung mga bagong release ngayon pong taon, ito pong Infinix Hot 60i, lalo po siya nagiging sulit. Unang-una po dito guys is yung kanyang display po na meron din pong function. Tapos guys, ito pong Infinix Smart 20. Unisoc, Helio G81. Ito pong si Hot 60i is Helio G81 din. Pero guys, alam nyo pinagkaiba po ng dalawang smartphone na to. Kung bakit po mas maganda si Hot 60i compare po dito sa may Smart 20. Dahil po yung storage type nito is meron po siyang UFS 2.2. Habang ito pong si Smart 20 is meron lang po siyang eMMC. Basta eMMC lang po siya. Hindi po siya naka-UFS. Kaya kung sakaling balak nyo nga pong bumili ng Infinix Smart 20, sa tingin ko hindi po ngayon yung tamang panahon para po bumili ng smartphone na to. Dahil marami pa rin pong smartphone na mas sulit sa kanya ngayon. May bigay software po ng ilang buwan pagka po mababa na yung kanyang presyo at pagka po nakasale siya. Siguro guys, maganda po siyang i-consider. Lalo nga po pagka na-phase out na yung ibang mga smartphone po na mga last year model. Ipapag-giveaway ko na lang po yung smartphone na to sa maswerte magko-comment sa inyo dito guys. Palike na lang po guys yung video natin at pa-subscribe na rin po. Yun lang guys. Thanks for watching.